Another day, another ganap sa buhay bilang isang tomboy. May prosesyon nga pala kaming nadaanan. Ang tawag pala nila dito sa Pampanga is Limbon. Tama ba ako? Kung Kapampangan ka, mag-comment ka nga. So ayun na nga guys, hindi nga pala ako masyado nakapag-ready. Buti na lang, palagi kong dala tong lip therapy ng Kian Skincare Products. Lakas makakissable lips, kaya palagi marami nagtatanong sa akin at nakikita niyong videos ko. Ang sarap tignan ng lips ko, di ba? Gamit ko kasi Kian Magic Lip Serum. Nakakalis talaga kasi ito ng may itim ang labi. Sino mga taga Pampanga dito? Siguro guys, alam nyo tong lugar na to. Favorite spot kasi namin to. Dito kasi kami nagwo-walk at jogging tuwing gabi. Kaya lang, may konting tukso. Dito kami nagmi-midnight snack. Meron kasing Jollibee dito, McDo, KFC. Kaya talagang after mo mag-jogging or mag-walk, matetempt ka talagang bumili dito kasi maamoy mo talaga sa labas habang nagwo-walking ka. O diba? Ang dami nang nagwo-walking at jogging talaga dito kasi safe yung place. Ikaw din ba? Nag-walk at jogging ka dito tapos dumiretso ka ng McDo or Jollibee? Uy, wag mo nang i-deny. So dahil mansari namin ngayon ng asawa ko, magde-date muna kami dito sa favorite restaurant namin sa Pampanga. At dito nga pala yan sa Santa Monica. Sa mga magtatanong nga pala, anong pangalan ng restaurant na to? Ay Benjamin Tacos and Quesadilla. Gusto kasi ng asawa ko ang mga Mexican food at pasta. Worth the price dito guys, kasi mura na at talagang masarap pa. Kapag pasok mo pa lang, bubungan na sa'yo ang vintage look ng restaurant na to. Saka nga pala guys, hindi mo talaga aakalaing restaurant to kasi kung titingnan mo sa labas, parang bahay lang siya. Pero dito sa loob, ang ganda talaga tignan. Alam mo yung bahay siya na ginawang restaurant? Mabait nga pala yung owner dito. Ang sarap pang magluto. Hands-on siya. Kapag nandito nga kami, lagi niya kami nilalapitan to make sure na okay kami at kung nasatisfy ba kami sa foods. Pag may bago siyang menu, pinapatry nga niya muna sa amin bago ilabas. Napakabait talaga. Dito, makikita mo yung mga vintage na gamit na baka hindi mo naabutan. Antique na talaga yung mga gamit dito. Meron nga pala yung isa dito, tuwan-tuwa ako. Itong gasol, isang dangkal lang ng kamay ko. Ang cute, parang ang sarap iuwi. Makikita mo rin pala dito yung mga gamit na makina ng lola mo. Itong mga laruan na to, ang aangas lang tignan kahit vintage sila. Dito nga pala yung bar station nila at kitchen kung saan sila nagluluto. Ang daming makikita na iba't ibang vintage na gamit dito na kahit ako mismo ay naa-amaze kasi hindi ko alam kung anong iba. Ngayon ko lang kasi nakita to. Lalo na itong mga plancha. Plancha pa ata to ng lola mo. Ganito pala itsura ng diuling na plancha. Ito talaga sa tingin ko, radyo to. Itong isa hindi ko alam. Ito din. Kayo guys, sa tingin nyo, anong tawag dun? Ito nga pala yung pinaka naa-amaze ako kasi may ibang maskara dito. Parang maskara pa ata to ng mga lumaban nung punang panahon. So eto na nga guys, dumating na nga pala yung order namin. Ito nga pala yung pinaka-favorite ng asawa ko, yung nachos pondidos. Kapag pumunta kayo dito guys, itry nyo rin to. Mahilig din kasi ako sa cheese. Ito naman yung favorite ko, yung roast beef. Napakalambot at ang sarap ng sarsa niya. Hindi nakakaumay. Ito din pala order ng asawa ko, aglio olio pasta. Alam nyo ba guys, sa isang linggo, 3 beses kami nalabas ng asawa ko para kumain sa labas or mag-coffee. Kahit matagal na kami, minimake sure namin na nagde-date pa din kami. Kada mansari namin, nagde-date pa din kami at kumakain sa labas. Feeling namin parang laging bago at nag-start kami kahit 6 years na talaga kami. Siguro, isa to sa nagpapatagal ng relasyon namin, yung more time to each other. Sabi ko nga sa inyo, food this life ako. Kapag ganito ka date mo, gaganaan ka ba kumain? Pagkatapos ko kasi kumain, ikaw naman ang kakainin ko. Uy, walang ganon. Joke lang po. Halika nga dito, subuan na lang kita. Kasi mamaya, iba yung susubo ko sa'yo. After namin kumain, umuwi na kami. At naubutan na nga ng traffic dahil sa Limbon. Ako na nga pala nag-drive kasi inantok asawa ko sa pagkabusog niya. Okay lang ba sa'yo matraffic ka ng matagal? Basta ako ang kasama mo. Kahit saan, hihahatid kita. Kahit iuwi mo pa ako. Pagka-uwi nga pala namin, nag-request asawa ko ng orange juice. Kaya, gagawan ko siya ng fresh apple at orange. Naumay daw kasi siya sa mga kinain namin kasi mamantika. Napakasarap kaya ng ganitong combination. Nakaka-refresh talaga. Ang sarap. Kaya, itry mo na din. Juicer nga pala gamit ko. Para yung katas ng putas, talaga ang makukuha ko. Napakasarap nito. Lalo na kung lalagyan mo ng maraming yelo. Sobrang healthy ng drinks na to.
Mapa umaga, hapon, or gabi mo inumin, walang problema. Basta may laman ang tiyan mo. Dito na nga, hindi ako nakapag-antay. Ako na unang uminom kasi ang sarap talaga ng lasa niya. Binigyan ko na lang yung asawa ko ng isang punong baso. Nagluto na nga pala ako ng dinner para kung sakaling magutom ulit asawa ko, makakakain agad kami. Ang nirequest pala ng asawa ko, binagoongan na baboy. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag ako nagluluto, ayoko nang tinitipid ng rekado. Gusto ko talagang kamatis na marami kapag naggigisa ako para masarap talaga yung lasa. Kapag nagluluto nga pala ako ng binagoong na baboy, gusto ko maliliit ang hiwa ng mga baboy para madali silang maluto at lumambot. Kaya pinaghihiwa ko na yung mga baboy kasi may buto siya. Kaya kailangan kong tanggalin para mahiwa ko ng maliliit. Natutuwa talaga ako kasi ang dami ko nang natutunan na luto. Di ko talaga hilig tong ulam na ganito. Pero dahil gusto ng asawa ko, nagpaturo talaga ako sa kanya. Kaya ngayon, ako na ang mas nakakaalam at masarap ang luto sa aming dalawa. Nakasanayan nga pala nila dito kapag binagoongan, matamis ang luto. Pero kapag ako nagluluto, gusto ko lasang-lasang bagoong at hindi manamis-namis. Eto na ngayon, luto ko laging binagoongan ang hinahanap nila. Tapos, ang asawa ko gusto niya yung medyo maanghang. Kaya talagang mapapasipa ang kain mo sa sarap. At syempre, una ko nang prinito itong talong. Favorite ko yung talong lalo na kapag prito. Ganito nga pala ako magluto. Inuuna ko po yung mga baboy. Priniprito ko siya ng mabuti hanggat maging toasted. Ganitong klaseng toasted nga pala yung gusto ko sa binagoongan. Madalang lang kumain ng pork tong asawa ko. Kaya pag nag-request siya, tuwang-tuwa ako. Ako kasi ang mahilig sa amin sa pork. More on gulay talaga siya at isda. Ginisa ko na rin nga pala ang sibuyas, bawang at kamatis. Ikaw, pag nagigisa ka ba, anong mas nauuna? Ako kasi sibuyas. At syempre, gusto ko ang kamatis, gisang-gisa talaga, yung durog na durog at saka ko ihalo yung liempo. Ang gamit ko palang bagong dito ay yung Barrio Fiesta at manilagay kong rekado ay magic sarap, paminta at syempre, tubig para lumambot yung laman. After ko siyang timplahan, aantayin ko na lang siyang kumulo para talagang manuot yung mga rekado sa laman ng baboy. Dito nga pala, tinansya-tansya ko ulit paglagay ng bagoong. Di ba nga, sabi ko sa inyo, gusto ko lasang-lasa yung lasa ng bagoong. So tikman na natin. Pero syempre, dahil asawa ko, ang gusto kong pasok sa lasa niya, papatikman ko sa kanya kung ano pa bang kulang. Kasi ayaw niya ng maalat. Pero maanghang gusto niya. So ayan, naglagay na ako ng sili. Ikaw ba? Gusto mo ba sa binagoangan yung maanghang? Dito nga pala, pinagdudurog ko yung mga sili para talagang sumisipa ang anghang. Na yung tipong mapapakain ka ulit ng kain sa sarap. Nilagay ko na rin pala yung talong para matapos yung lulutuin natin. At ayan na nga, grabe, tapos na tayo. Ang sarap, kung naamoy nyo lang talaga, mapapakain ka ng madami. Kung nandito ka lang, bibigyan sana kita. Hindi rin talaga mawawala sa binagoongan ng asawa ko na dapat meron siyang sabaw na kape. Kaya ito, pinagtimpla ko na siya at dinagdagan ko ng asukal. Gusto niya kasing sabaw niya manamis-namis naman. Para babalanse sa lasa ng kanyang ulam. So tara, kumain na tayo. Nagutom kasi ako sa naamoy ko habang nagluluto ako. Sa mga nagsasabi nga pala na sobrang payat ng asawa ko, malakas kaya kumain yan and healthy pa mga kinakain niya. Sadyang ganyan lang talaga katawan niya. Bihira lang siya magkasakit kasi healthy talaga siya. Ako pa nga yung sakitin sa aming dalawa. May kanya-kanya po talaga tayong body figure. Pero para sa akin, gustong gusto ko ang pagka-sexy ng asawa ko. Hindi nyo kasi nakikita ang nakikita ko. May kanya-kanya po talaga tayong body figure. Ikaw nga, hirap ka magpapayat, di ba? Ito nga palang si Ayu, biglang nagutom, madaling araw na. Kaya ito, kakain ulit siya ng dulay. Sabi ko sa inyo, malakas kumain na asawa ko, kaya ito na naman, kumakain na naman siya. Kagaya ng ampalaya, tortang talong at okra. Galing nga pala sa kapatid niya yung ulam. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood, kaya paalam!